Okay, so hope na sa gabing ito may matutunan tayo at focus lang tayo sa learning. By the way, I need to introduce myself first. Okay, I'm Dalia Moraldica Lulot as one of the financial educator here in Hong Kong, and I am a certified associate financial planner from RFP, registered financial planning of the planner of the Philippines. And I've been here in the company since 2009. So hopefully, to those who are attendees here, may matutunan tayo by using our spare time sa ganitong oras. Kahit pagod tayo maghapon, at least bigyan natin yung time ang sarili natin na matutunan natin yung mga pinaghirapan natin within the whole day. So ngayon, ito yun ang purpose natin dito. Kailangan nating matutunan kung paano ba natin i-build yung yung future natin na maisaayos natin, na maging financially stable. We have a financial freedom. Yun ang hinahanap natin, di po ba? Okay, so this is the IMG Financial Coaching Webinar. So we are an international marketing group. Okay, so established on, ano ba tong slide ko? Sorry. Okay, so established in 2002. Okay, IMG is one of the biggest, fastest growing financial services in the services companies in the Philippines today. So our main office is in Makati City. So we are, may mga branches din tayo. Mayroon tayong mga offices sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so meron din tayong mga offices in international here, World Center, Cebu, Davao, okay, Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, Europe. So, yan bakit kamo? Kasi nire-reach out ng IMG ang mga Filipino para maging financial literate for us na maisaayos natin yung pinaghirapan natin. Yung lumayo man tayo sa family natin para maisaayos natin, but kailangan natin na maging stable yan pagdating ng time. Okay, so bakit natin to ginagawa? Bakit namin to ginagawa? Because kailangan natin na we assist people who wants to help themselves to build and achieve financial security through financial education by building a solid financial foundation. So tingnan natin kung yung finance natin ngayon is solid ba talaga. Okay. So why we do it? Because this is our mission, to create wealth for families. We want to make a difference for families. Ito yun, baguhin natin kung ano yung nakasanayan natin in terms of managing our finance. Okay. So ang purpose natin dito is to stop poverty. Kaya nga bakit tayo lumayo? Kasi nga gusto natin na maiahon, okay, ang pamilya natin sa kung saan man, kung anong meron man tayo sa sitwasyon ngayon. So ano ang yung kumbaga susi para ma-stop natin yun? So kailangan natin tigilin natin ang maging kumbaga mangmang sa kaalaman pagdating sa finance. So we need to end financial literacy. So paano natin yan putulin? By educating individual about the financial education. So we want to help families cope with the increasing financial challenges in today's fast-changing world. Okay, so we are committed to deliver the world's financial wake-up call. Sabi nga, no family left behind. Okay, so siguro naman, may tanong ako ngayon dito sa lahat ng mga attendees kung nakakaranas ba kayo sa sitwasyon nito ngayon. Ito yun sagutin nyo lang sa sarili nyo or i-chat nyo doon sa chat box na ang mga tanong dito, only yes or no lang eh. So, do you have problem paying your bills? Yes or no? Are you burdened with debt and loan? Do you need to borrow money when emergencies arise? Naranasan mo ba yan na in terms of emergency, takbo natin utang? 'Di ba?
Lahat. Yes. So, do you work hard but still not enough income? Bakit kulang? Bakit hindi magkasya? Ganun yun eh. Laging tanong natin, di po ba? Do you have difficulty in funding your aging parents' medical needs? Are your children growing up faster than you can provide with them? Ang bilis ng panahon, di ba? Ang bilis nilang lumaki. Kaya ba natin yun? Enough ba yun yung meron tayo para i-provide natin sa kanila yung pangangailangan nila? Are there times you argue with your spouse over finances? 'Di ba karamihan, halos na nag-aaway dahil lang sa pera? And are you dissatisfied with the level of success you have now? So all of this question, kung meron man kayo dyan kahit iisa lang na yes dyan sa mga tanong na yan, anong gagawin natin? So we need a solution. So we have a solution. So this is our solution. Our solution is the 3 E's. What is the 3 E's? The 3 E's is education, execution, and entrepreneurship. Then mayroon siyang plus, mayroon siyang bonus, yung enhanced membership benefit platform. So ito yung solution na yun, ito yun ang pag-aralan natin ngayong gabi. Sana maiintindihan natin para doon natin, imuni-muni natin sa sarili. Kaya pala, oo. So ngayon, let's start with our education. Okay, education is to provide financial knowledge and strategy. People need to know how to make money. Well, kailangan natin, alam natin paano magkumita. But, how to make money work for them? Alam po ba natin na ang pera magtatrabaho din para sa atin? And how to build a solid financial foundation. So yun ang dapat nating intindihin ngayon. Kasi sabi nga, if you think financial education is a waste of time and money, well, try financial ignorance. 'Di ba? Ang daming nawawalan ng pera, ang daming nai-scam because of lack of financial literacy. So ito yun ang dapat nating maiintindihan ngayon. So we are globally campaign about financial literacy. So we start our campaign last 2016 in Malaysia. Nag-rally kami dyan doon sa Malaysia para kumbaga yun ang first na campaign namin about financial literacy. So, ang campaign namin doon is we need to reach 2021 million Filipino financially literate. But before 2020, around 2019, we reached already 1 million. Now, we're going up to 30 million by 2030. So hopefully, all of the attendees here, you are a part of our campaign. Okay, so ang campaign natin dito is we are committed to deliver the world's financial wake-up call that no family left behind. Okay, so sabi nga, bakit natin ituturo yung financial literacy? Because, sabi nga, the rule of money is changing. Okay, di ba naranasan man natin na yung traditional saving, yun lang naman ang alam natin yung noon na ang traditional saving facilities fail to outpace inflation today. Well, dati, kaya yun. Kasi nga, think a look the graph dito, 'di ba? Nung 1976, ang interest rate na binibigay ng bangko sa mga bawat depositor is mas mataas pa. Not like ngayon. Take a look ngayon, tingnan natin yung mga deposit slip natin, bank account natin. Magkano ba ang binibigay ng bangko sa atin na interest? Is it enough ba na makakapag-outpace sa inflation na yan? Kasi nga, less than 1% lang ang binibigay sa atin ng bangko sa mga bawat depositor. Kaya nga, kailangan natin, people need to know other investment option that can outpace inflation. So yun ang dapat nating matutunan ngayon, na kailangan natin mabit iyan. Okay, so number 2 is lack of financial education. Karamihan talaga tayo. Kaya nga, kahit malakas ang kita mo ngayon, malaki ang kinikita mo ngayon, at the end, lalo na pagdating ng time na mawalan ka ng trabaho, ubos din yun lahat. Kasi nga, sabi nga, many people are financially struggling due to lack of financial information. Sabi nga dito, the average Filipino has financial quotient of 53% lang. Ito yung percentage lang sa mga monkey mind eh. Kaya nga, bilong tayo sa mga, parang
ganun na lang ganun ang knowledge lang natin about sa about sa finance eh. Kaya nga dapat taasan natin yun eh. Kaya paano natin taasan yun? Sa pamamagitan na pag-aralan natin yung strategy para mabago natin yung sitwasyon natin ngayon. Okay. So number 3, people live longer today. Alin po ba masaya, 'di ba? Masarap na mahaba ang buhay natin. Pero ang problema doon, pagdating ng retirement period, well, anong mangyayari? You are financially distressed. Why? Kasi hindi mo prepare. Pero ngayon ngayon pa lang, yan ang dapat natin kasi nga dati mabilis lang mawala yun sa mundo dito yung tao. Bakit? Dahil wala pa silang gamot noon, hindi pa kayang kumbaga wala pang mga enough machine na para makakapag-survive sa mga sick people. So ngayon, dahil sa innovation, hahaba na ang buhay natin. But ang problema, ang problema doon, ang pera, paano mo i-survive yon kung wala kang pera? Kung umaasa lang tayo sa PhilHealth, is enough ba yan? SSS Pag-ibig, maganda yan. But do you think that is enough for our retirement? Kaya nga dapat ngayon pa lang, habang may kinikita tayo, bakit hindi tayo din maglaan ng dagdagan natin kung anong meron tayo ngayon? Kasi sabi nga, our future is in the hands, not in the hands of the government, is in our hands. Kailangan natin yun gagawin. Okay, so yan dapat ang nating matutunan. Then, number 4, kaya kailangan nating matutunan about financial literacy kasi nga tumataas ang mga bilihin. The high cost of living. Prices of commodities increase faster than your salary increase. Most people have difficulty saving money for their future needs, and when the emergency arise, anong mangyayari? Takbo tayo sa utang, di po ba? Yan ang dapat na takbuhan natin eh. Kaya ngayon pa lang dapat baguhin natin. Kasi isipin natin, di ba, tumataas ang bilis ng pagtaas ng bilihin. But think of it, yung sahod natin, mataas rin ba? Maliit lang ang tinaas, di po ba? And then how much more the inflation? Kaya dapat mayroon tayong strategy dyan na mabangga natin yan, mabit natin yung inflation. But if we are not financially literate, well, walang mangyayari talaga sa pinaghirapan natin. Kaya iyan dapat bigyan nating time to learn. Okay? So, number 5 is people spend faster today. Isipin natin, di ba? Nung kabataan noon, nung 1980s, okay, itong mga laro na ito, hindi gumagastos. Pero take a look ngayon, walang bahay, walang bata na walang gadget. But anyway, kailangan din naman natin yan na i-adapt because of that changes, because of that innovation, because of the new normal, that kailangan nating i-adapt yun. Pero, what about our finance? Kaya nga kinulang, kaya nga kinapos dahil nandyan din lahat. Di po ba? But, ang kailangan natin, baguhin din natin yung strategy. Kasi sabi nga dito, everything is changing around. Like before, typewriter ang gamit natin. Pero ngayon, computer na. Dati, film, di ba? Nakakaranas ba kayo na magpapadevelop ng film? Di ba? Limited lang tayo noon dahil mahal yung film, mahal magpapadevelop. Pero ngayon, unlimited na, digital. Every hour may naka-my day na sa Facebook natin. Di po ba? Then, mailing dati, ang tagal dumating. Pero ngayon, isang click na lang. Dati, maganda ang trabaho mo, degree holder ka, kayo work hard ka, nakakapag-ipon ka na, mayaman ka na. But ngayon, tingnan natin. Maganda ang trabaho mo, degree holder ka, nagtrabaho ka, work hard ka, pero bakit baon pa rin ako sa utang? Ganun yun eh. Because everything is changing around except our financial strategy. Kasi hindi natin binago. Kasi yung nakasanayan lang natin, yung traditional lang. Kaya nga dapat alamin din natin yung mga ibang bagay, ibang strategy. Kasi nga sabi nga before one source of income was enough,
Not anymore today. Before, OFW are surely wealthy. We're not sure today. Baon pa nga sa utang. Kaya nga ang halos lahat, ang daming tumatagal sa ibang bansa dahil nababaon sa utang. Kasi nga may ako malaki ang sinasahod ko. Pag malaki ang sinasahod, malaki din ang utang. Yun eh. Kaya nga dapat natin yan na mabago yun. Before a parent could raise 12 children. But now, 2-3 nahihirapan na nga. Yan ang dapat nating alamin. Paano natin yun gagawin? Kaya ngayon, the pandemic changed the way we live. So dapat, pati our finance, pati yung strategy natin, baguhin din natin yun. Na adaptable to the changing world. So sabi nga dito, how to cope with a constantly changing world. Sabi nga, build a solid financial foundation. So ganun pala dapat. Kailangan na yung financial foundation natin is solido, na adaptable yan sa constant changing world. Sabi nga, how do you want for your house to be built with a solid foundation or weak foundation? Sino bang gustong magpapatayo? Di ba halos lahat naman talaga gumastos tayo ng malaking halaga para maipatayo natin yung bahay, para matibay yon. Yun eh. So what about our financial foundation? Matibay din po ba? How do you feel if you know you live in a house built with a weak foundation? Di ba takot tayo na pag bumagyo, ililipad yun? Yun ang dapat nating isipin. So ganun din ang financial foundation natin. Hindi ba tayo nag-worry na ngayon, oo, may income ako, pero paano na bukas pag nawalan ako ng trabaho? Anong mangyayari sa akin kung wala kang binuild ngayon? Kaya dapat, this is the importance of building a solid financial foundation. Is your house built in a strong foundation that in case of their typhoon or earthquake, titibag lang yan? But how about your financial foundation na pagdating na may mga financial crisis like for this situation, the pandemic, loss in income, ang daming nawawala ng trabaho, illness, disability, ang daming nagkakasakit ngayon because of virus, debt, loan, utang, bankruptcy. Handa na ba natin yan? Wala. Kaya nga minsan nag-aabang ka ng ayuda sa government kasi nga wala akong naitabi eh. Kaya nga dapat ngayon pa lang, habang may productive tayo, habang we are on productive years, magtabi tayo kahit konti at ilagay natin yun sa damang lagayan na habang hinintay natin yun, meron siyang income. Kaya yan ang dapat nating matutunan at yan ang ituturo ni IMG dito. Okay? So, this is the way how we build our solid financial foundation for our family. Ganito dapat tayo magbe-build ng financial house natin for our family. Kasi nga, pag ganito tayo magbe-build, that is adaptable of changing world. In case of weather, proof yan. Pandemic, proof yan. May mga recession, proof yan. If there is an earthquake, well, uugalang yan eh. May mga crisis. So, pag proof yan, so ibig sabihin, you'll have your strong financial future and you'll be wealthy and stay healthy. So, your family be secured. So, yun ang dapat pala nating gawin na kailangan natin na mag-step tayo ng step-by-step increase cash flow. We need to start it in increase cash flow. Healthcare, insurance, tanggalin natin yung utang. We need to create emergency fund and investment. Sabi nga, never allow your family to live in a house with a weak foundation. Yun eh. Kaya dapat ma-realize natin yan. Okay. So, this is the way how to build. Like building a house, build it from the ground going up. But minsan kasi ang mga Pilipino baliktad ang utak kasi inuuna yung investment. Then pagdating ng time, kaya nga dito i-step by step ko na i-discuss kung gaano kahalaga bakit ganito tayo mag-build ng solid
financial foundation natin. So let's start with increase our cash flow. Why we need to increase our cash flow? For us to fund sa second step, third and fourth, fifth, and sixth. So paano natin i-increase ang cash flow natin? We need to make more money and save more money. Yan ang kailangan natin eh. Okay, kailangan yun. So make more money. Make every available time productive. Start your own business part-time or full-time. Kasi nga, walang yumayaman sa work, kumbaga, sa 8 hours of working with your employer, with the government, walang yumayaman dun. Sino ang pinapayaman natin? Yung mga company kung saan tayo nagtatrabaho. Yung mga amo natin kung saan tayo nagtatrabaho. Kaya nga, dapat, sabi nga, can you be wealthy with your present job or business? If not, well, we need to use our spare time. Kaya nga kahit pagod kami sa maghapon, sa gabi, yun na yun, ganitong oras, tapos na kami. This is the time na ginagawa namin kung paano namin pagharalan yung mga pinaghirapan namin sa whole day long run of work. Kasi napakahirap. Kaya nga sabi, the best available time to build your wealth is your spare time. What do you do in your spare time? Saan po ba napunta? Kasi minsan sinasabi, ate, busy po ako. Wala akong oras. Minsan tinatanong ko yan. Ilang oras ba sa isang araw? Kwentahin mo kung ilang oras ka nagtatrabaho. Sabihin na natin 12 hours. And then, ilang oras ka natutulog? Sabihin na lang natin na 8 hours. So, sa 24 hours minus 12, magkano ka na? May 12 hours ka. I-minus mo yung 8 hours sa pagtulog mo. May 4 na oras ka. Saan mo napunta? Saan mo nilagak yung 4 na oras na yun? Yun ang dapat na pagyamanin mo, pag-aralan mo, paano mo pagyamanin yung pinaghirapan mo. Yun eh. Make money or spend money. Saan po ba napunta ang spare time natin? So this is to realize na if you will not use your spare time to make money, well, you have more time to spend money. So you lose many time. Nagwe-waste ka ng oras mo, nag-waste ka ng money mo. Minaster mo spending money kasi nga wala kang ginagawa, wala kang trabaho. Well, naisipan mong mag-mall. Pag doon ka sa mall, may nakita ka na nag-sale, bibili ka. So you're spending money. And then, nag-i-increase ka ng expenses. And then, dahil nagastos mo na yung binabili mo nung nag-malling ka, and then pag may mga emergency, ay di aabot ka na sa mangungutang ka na. So nag-increase ka ng utang mo. And nag-accumulate ka ng liabilities mo. Ang daming nakatambak dyan sa bahay na hindi kailangan. Yun eh. But if you will use your spare time to make more money, well, you have less time to spend money. Ang ano noon is you win many times. Naging produktibo ka like today, like this time. Productive ka because if you learn and if you understand with this and believe it in yourself, well, gagawin mo yun. So naging produktibo ka, natuto kang mag-ipon, and then, nung natuto kang mag-ipon, well, yung inipon mo, minaster mo kung paano siya i-grow. At least, nag-i-increase ka na ng income mo, and then, mabilis nang makakapag-reach ka sa goal mo kung ano ba yung gusto mong marating. Then, you accumulate your asset. So, yun ang dapat nating maiintindihan. So, think of it. Where do you use your spare time now? Is it making money or spending money? So, now, you know. So, dapat, ngayon pa lang, baguhin na natin yung mindset natin. Okay. So, save more money. How are you doing so far? Okay. So like for example, ito yun kasi minsan tinatanong natin ang sarili natin, hindi ko alam saan napunta ang pera ko, hindi ko alam bakit wala akong naipon. Ganun yun eh. So dito yun eh. Like for example, the number of years, nagtrabaho ka ng 10 taon. Ang average income mo within a year is 300K. So sa 10 years mo nagtatrabaho, supposed to be may 3M ka. May 3M million ka. Pero ang tanong, asaan na po ba ang savings natin ngayon? Sa 10 years na pagtatrabaho, saan na po ba ang savings natin yan? Yun ang dapat nating i-realize. Sabi nga dito, it's not what you earn that counts. It's what you keep.
Insanity per Albert Einstein. Sabi nga niya, if you continue do something you're doing now, where can you see yourself 5 to 10 years from now? Yun eh. Karamihan kasi sa atin, marami tayong sinasabi, gusto kong mabago ang sitwasyon ko kung anong meron ako ngayon. Pero, paulit-ulit rin naman ang ginagawa mo eh. Hindi mo binago ang strategy mo kung paano mo gagawin yun na mabago mo ang sitwasyon mo ngayon. Kaya kung ganun pa rin, na paulit-ulit mo rin, wala pa rin magbabago yan pagdating ng after 5 to 10 years. Kaya nga dapat ngayon pa lang, if you want to change your life, make a change. Change the way you manage your time and cash flow. Baguhin natin yan. Change the reason why you save. Save to invest, not to spend. Kasi mostly kasi, nag-iipon ako para pambili ng TV. Nag-iipon ako para pambili ng ganito. Nag-iipon ako para may gagamitin ako sa pangbakasyon ko. Pero, nag-iipon po ba tayo para sa retirement natin? Nag-iipon po ba tayo para sa pag ako'y nagkakasakit, may naihanda na pa po tayo? Yun eh. Yan ang dapat nating mindset na baguhin. Change your saving formula. Kasi nga, minsan, ito lagi ang ginagamit natin eh. Income minus expenses, saka na ako magtabi pag may natira. Pero may natira po ba? Wala naman talaga eh. Kaya nga dapat baguhin natin yun into this prosperity formula. Na pagdating ng income mo, may 100% ka, magbigay tayo kung saan tayo. Kung saan nanggaling, kung anong meron tayo ngayon. Magbagay. Nasa Bible yan eh. Bigyan natin yan si Lord, pasalamatan natin yan kung anong meron tayo ngayon. 10%. Okay. So, then 20% para sa sarili natin. Nagbigay pa tayo? Binabayaran ba natin ang sarili? Oo, binabayaran ko eh. Bumili ako ng LV na bag, bumili ako ng sapatos, kasi regalo ko yan sa sarili ko. But, think of it. Yung mga gamit na yan, yung mga material na bagay, aabot ba yan pagdating ng time? Magagamit mo ba yan pagdating ng time na mawalan ka ng trabaho? Pagdating ng time na magkakasakit ka, magagamit mo ba yan? Kaya dapat ngayon pa lang, we need to save and invest. Yun yung para sa sarili natin. Then saka na yung expenses, yung lifestyle natin, 70%, ang laki na nga yun eh. Maliit nga lang binigay natin kay Lord at maliit nga lang binigay natin sa sarili natin, hindi pa natin yun maibigay. Sabi nga, what if 70% is not enough for my needs? Well, hindi naman talaga kasya eh. Increase cash flow, increase income. Paano? I-reduce ko yung mga expenses ko. I-reduce ko yung mga liabilities ko. Kasi nandito si countless lesson, no? Sabi nga dito, oh, yan ang dapat nating maiintindihan. Nakasulat yan na. Sabi nga dito sa Genesis, God told us that the life is a constant cycle that we live in a world of duality. Na meron siyang araw, may gabi, may up and down, may bountiful and famine. God also revealed to us how to cope with the constant cycle, the changing world. Kaya nga pinaalalahanan tayo noon, diba sa the story about the Joseph the Dreamer, pinapaalalahan na habang kumbaga, habang abundance pa, kailangang magtabi. Yun eh. Para pagdating ng famine, meron kang magagamit. Then dito sabi nga, keep 1/5 the crops during 7th year of plenty. The food will reserve for the country during 7 years of famine. Ito yun, 1/5 is equivalent to 20%. Na pagdating ng time, mawalan tayo ng trabaho, meron tayong madudukot. Dito dapat natin ilalagay, isi-save natin yun eh. Sabi nga, it was not raining when Noah built the ark. Fix the roof while the sun shines. Plan for what is difficult while it easy. Yun. Sabi ni Sanju. Avoid para maiwasan natin ang pagpapanik. Kasi nga, minsan, pag may mga emergency na, nandun na nagpapanik na, tatakbo na to, pahiram, kasi nga kailangan ko emergency, nagpapanik ka na, hindi mo na alam anong gagawin mo. Kaya nga, para ma-avoid yan, ngayon pa lang,
planuhin na natin yun at umpisahan na natin yun. So, may natutunan po ba tayo sa lesson natin ngayon? Kaya nga dapat baguhin natin yung formula natin in terms of income. Kaya nga minsan nagtatanong, saan ba napunta ang income ko? Ikaw, nagpapakandak ko ba ng trabaho? Pagdating ng income mo, nandoon ka na lagi o nandoon ka na sa mall, nandoon ka na nagsa-shopping ka na, bumili ka ng mga gadget, okay? Binabayad mo ng mga daily needs natin, okay? So, what about yourself? Anong meron ka? Anong natira sa'yo? Wala. Meron po ba? Sa tingin mo ba, lahat ng sahod mo dinala mo sa mall, bumili ka ng yung Lacoste, oo, yung mga branded, okay? Bumibili ka dun every time may nagse-sale. Sa tingin mo ba pag ikay nagkakasakit, sila si mall, si SM ba ang magbabayad sa hospital bill mo? Sa tingin mo ba pag nag-aral yung anak mo during college, si SM ba ang magbabayad pang tuition sa eskwelahan? Hindi. Kaya nga dapat habang may pagka-income natin, hindi natin dalhin lahat dyan. Magtabi tayo, magtira tayo. Pay yourself first before natin dadalhin dito. Kasi sabi nga, who are you going to work for every day? Who will benefit the most from your hard-earned money? Sino po ba ang nakapag-benefit? Nandoon sila mayaman na yan eh. Ikaw, mahirap pa rin. Kaya yan ang dapat nating baguhin. Na dapat family natin, mahal sa buhay natin, ang magbibenefit sa pinaghirapan natin. Kaya tanungin natin ang sarili natin, para kanino ba ako gumigising sa araw-araw? At para kanino ba yung pinaghirapan ko? Yun eh. Kaya ngayon pa lang, isipin na natin yan. Okay. So, sabi nga, bakit kahit hindi kasi kasya yung pera ko, hindi kasya yung sahod ko. Kaya nga dito sabi nga, no matter how small our income is, every day we spend on something we don't need. You can make a fortune from a small change. Yun eh. Sa maliit na bagay, yayaman yan. Malaking amount yan pagdating ng time. So like for example, ito si Spender mahilig sa soda, mahilig sa mga sa soft drinks. Si Saver tubig lang kasi may ano naman sa opisina eh. May mga tawag noon yung vending machine naman diyan sa opisina, may mga libre naman diyan eh. So nakatipid siya. So si Spender mahilig sa junk foods. Si Saver nag-reduce lang, ay tama na ito, at least ano lang sa crab, sa tawag no na yung kumbaga pampawala lang sa antok or something like na makakapalibang. Okay. Then mahilig tayo sa fancy coffee kasi nga may tatak eh. Mahal yun eh. But si Saver, sabi niya 3-in-1 lang ako para makatipid. Kasi nga pareho lang naman ang lasa niyan eh. And then mahilig sa dine outside. Dahil sa outside, malaki kaya, mahal. Yung gagastusin mo doon na kumain ka sa labas, marami ka nang makain dito pag nasa bahay ka. Dine home. Pwede ka naman kumain sa labas. Magdala ka lang ng mesa sa labas at doon tayo kakain. Ilipat nyo lang yung mesa galing sa loob, ilabas nyo para nasa labas na kayo kakain. Okay. Ganun lang yun para makatipid. So parang kumain na rin kayo sa labas. Okay. So okay, let's go for the example. Okay. So this is an example na kung nagtipid ka sa 20 pesos na natipid mo dahil si Saver yan sa isa buong buwan naka 600 ka. And then pag ilagay mo siya sa 10%, after 35 years may 2 million ka. So same as the junk foods. Every month may 600 kang naipon, ilagay mo siya sa 10% within 30 years may 2M ka. Then same as the coffee, 3,200 within a month na maipon mo,
may 10 million ka after 35 years. So with dine outside, may naipon ka na 3,000 a month. So may 10M ka. So total of, sa maliit na bagay lang yan, maliit na amount lang yan, maliit na mga na hindi mo namalayan, umabot siya ng 24 million. Hindi natin namalayan yan eh. Kaya ngayon pa lang, dapat tingnan na natin yung mga expenses natin. Isulat na natin yung mga dapat na nabili natin para sa sunod buwan na makita natin ay hindi pa ito kailangan, yun ang tatanggalin natin at yun ang iipunin natin yun. At ilalagay natin sa mga vehicle na pwedeng kikita yun, na pwedeng mag-grow doon. Yun eh. Kaya nga yung mga party, travel, gimmick, pwede mo naman yung ipagpaliban. Kasi nga, pag may naipon ka na, ay pwede ka nang magpakasawa. During your retirement period, pwede mo na yung sawaan dahil wala ka na, no worries ka na. Dahil tapos na yung mga responsibilidad mo sa anak mo, kundi sarili mo na lang ang iniisip mo. At least may pera ka. So, doon ka magpapakanda. Saya, kaya nga sabi nga, which one you prefer, you need to choose. Enjoy now or sacrifice later? Or sacrifice now. Then, you enjoy it later on. Yun ang dapat piliin nyo. Mamili kayo doon sa dalawang choices. Okay. So, may natutunan po ba tayo ngayon? How to increase our cash flow? Hopefully, na may intindihan tayo ngayon. Can you chat please if you learn something about how to increase cash flow? Okay, so solve it already. So dito, na-increase na natin yung cash flow natin. So let's go to health protection. Okay, healthcare protection. Protect health and wealth. Okay, so bakit kailangan natin yon? Okay, because long-term care is in enough healthcare fund if you live too long. Kasi ang kailangan natin healthcare protection. Why? Sabi nga, ang sasakyan, pag walang gasolina, hindi yan tatakbo. Di po ba? So as well as tayo. We are the money machine. We are the breadwinner. We are the money machine. Paano na lang pag ang money machine nagkakasakit? Anong mangyayari sa umaasa sa atin? Yun eh. Well, meron naman akong healthcare sa amo ko, meron naman akong healthcare sa company, meron naman akong healthcare sa sa government. Ang tanong, pag nawalan ka ng trabaho, pag nawalan ka sa amon, madadala mo ba 'yun? Pag nandiyan ka pa sa company, well, pag nag-retire ka, madadala mo ba 'yun? Yun ang tanong eh. Kaya nga habang libre tayo ngayon para sa secured sa protection para sa sarili natin. Why not hindi tayo mag-prepare for our long-term care? Para may enough healthcare fund tayo pagdating ng time na if we live too long. Para makapamili na tayo kung saan tayo pagdating ng time na magkasakit tayo. Well, dito tayo magsiksikan sa charity, o dito tayo sa PWard o sa executive. Kung may pera ka, well, dito ako sa executive. Mahal nga yan. Pero may nagmamahal ng pag-aalaga sa iyo, di po ba? Not like sa charity. Okay, dito tayo makipagsiksikan. Minsan nga, napamura ka pa dahil sa siksik. Minsan nga, hindi ka pa aasikasuhin ng mayo dahil mura nga eh. Mapamura naman tayo sa serbisyo. Yun eh. Pero pag you have enough healthcare na maihanda mo ngayon, well, hayahay ang buhay mo. Ang ganda ng sitwasyon mo pagdating ng time. And think of it, what is more important? Memorial or healthcare? Kasi mostly maraming nagsasabi, ate, may St. Peter na po ako, may ano na po ako, maganda po iyon. Pero may tanong po ako sa inyo. Didiretso ba kayo higa ni St. Peter? Kundi dadaan muna kayo ni St. Luke, di po ba? Hindi tayo hihiga kaagad, kundi magpapaalaga muna tayo doon kay St. Luke. E di kung wala tayong inihanda para doon, well, madiretso na talaga tayo sa hukay. Masaya si St. Peter. Yun eh. Kaya dapat, pareho sila importante sa buhay natin. But meron na dapat yun ang uunahin natin eh. Di po ba? Para maiwas hukay po tayo. Yun ang dapat natin na
maiintindihan ang kahalagahan, bakit natin kailangan na meron tayong long-term healthcare enough fund para sa pag-retirement natin. Okay. So this is the advantages of long-term care. Okay. So kasi ang alam natin, short-term, may long-term din. Okay. Ang short-term is yung annual renewable at wala siyang guarantee at hindi yan siya hindi yan walang maibabalik sa iyo. Okay. Sabi nga, with high claim, they increase the price or refuse renewal. Kasi pag lagi kang nagkakasakit, hindi ka na nila i-renew kasi nga magastos di po ba? Then, no accumulation of unused healthcare fund, no term insurance coverage, no return of premiums for non-utilization, so end up having no healthcare at old age. So people usually get sick at old age or young age. Alin po ba ang kadalasan magkakasakit? Yung may edad na o bata pa? Kaya nga dapat, 'di ba, may edad na. So yun ang advantages sa short term. So ang long term naman, there is a kontrata, may contract siya na magbayad lang ako for how many years. So sabi nga dito, 7 years paying period. Like for me, yan ang kinuha ko before while I'm learning here. Nag-start din ako to save that 7-year paying period for my long-term healthcare. So, renewable guaranteed. So, all unused healthcare fund accumulates with interest. Nag-interest siya pag hindi mo magagamit yun. With 4-way insurance coverage such as term life, may life insurance ka, waiver to due to death, may ADDB ka, and waiver due to disability. Yan yung mga 4-way coverage na maano mo sa long-term care. Okay. In addition to maturity benefits, returns of 85% of premium on the maturity date if no claims during 7th year of payment. Okay. So, yun ang long-term healthcare. Okay. So, if you want to know about this long-term healthcare, you can ask to the people who invite you here. They will discuss you about this long-term healthcare. So sabi nga, long-term care will ensure you having adequate healthcare at old age. If you don't get sick, you can use the money for your other needs. Sabi nga, may isa akong nakausap na sabi niya, nasa Australia siya, sabi niya na, paano po ma'am, na nandito ako sa Australia, may healthcare ako, and then pagdating ko sa tawag no na, kumbaga, hindi ko naman magagamit yung healthcare. Well, it's good for you na hindi magagamit ang healthcare mo. You can use the money if you couldn't use the healthcare. Yun eh. There's no option. There's a lot of option as long as you save it. Yun. So yun ang dapat nating maiintindihan. Okay, so may natutunan po ba tayo the advantages of the healthcare protection for ourself and our family? So there is two types, the short term and the long term. Okay, so we're done already the healthcare protection. Okay, so naiintindihan po natin yon na kailangan natin, yun ang dapat natin naunahin sa ground din. So, solved na po yan. Okay, so now, let's go to life insurance. Why? Bakit kailangan kong life insurance? To protect family while building wealth. Yun eh. Para maprotektahan natin. Kasi nga akala nila kasi sabi nga, gastos lang yan ang insurance. But think of it. Okay, dito nyo ma-realize. Okay, life insurance, okay, sabi nga dito life insurance, you work hard because you have big dreams for your family. What will happen to your dreams for them if something happened to you? Hindi naman natin alam bukas makalawa or anong mangyayari. Knock on the wood lang. Ang dami. Like for example, mayroon akong nabalitaan dito na the other week na namatay siya. Bata pa lang, nasa less than 30 years old. So what about the family? If she didn't protect herself, anong mangyayari sa umaasa sa kanya? Yun eh. Kasi if something happened to you, sabi nga, most people have adequate protection in their cars, but few have enough for their loved ones. Take a look. May isa akong example. May kaibigan ako na yung asawa niya,
Kaya nga siya, bakit nakafocus siya sa IMG now? Because doon niya na-realize. Kasi na-disgrasya asawa niya because of the car accident. Okay. Insured yung sasakyan niya. But yung nagmamaniho ng sasakyan is hindi insured. So which one is the most important for the family? Ang sasakyan o yung nagmamaniho ng sasakyan? Yun ang dapat nating maiintindihan. Kaya dapat ma-realize natin yun. Kaya nga natin, okay, sabi nga estimated cost of 1 million coverage of car insurance, kaya nga nating bayaran 20,000 a year? How much more for our self-protection, for our life insurance na estimated cost of 1 million is just only 7,400 per year at the age of 35 years old. Hindi natin kaya yon. Kaya natin sa sasakyan, pero sa 7,000 hindi kaya. Kasi nga, hindi naman kasi, wala naman kasing halaga kasi, hindi naman kasi binibili ang tao eh. Hindi nila alam kung gaano kahalaga kasi ang sasakyan, kaya nga nag-ano sila ng ganong kalaki dahil binili kaya ng how much? Millions ang binili yun, kaya i-insured ko talaga yun. What about our life? Priceless, di po ba? Kaya yan ang dapat nating maiintindihan. So, sabi nga, understand first before buying life insurance how it works and price because the cost of insurance is charged to you. Yun eh. Kaya dapat maiintindihan natin yan. Di po ba? So, hopefully, na naiintindihan natin na mahalaga pala sa atin yan. Okay. So, there is an example of the cheapest life insurance. Yun ang tinatawag na most 18. Sabi nga, buy term and invest the difference. Okay. May insurance ka, then may investment ka rin. Yun yung tinatawag na buy term and invest the difference. Okay. So, ito siya ang example sa low price of insurance. Okay. Most 18 term, 1 million coverage. Okay. Ang yearly lang niya nababayaran at the age of 30 is just 5,000 peso. Yearly po yun. Okay. So if you want to estimated cost na coverage mo na 3 million, so 14,000 a year. Okay. At the age of 65, and then, yan, mura lang po, di po ba? Okay. But, kaya nga dapat maintindihan natin yun. Kung gaano kahalaga natin yun. So if you want to learn more about this, you can ask to the people who invite you for the elaboration of this para ma-discuss sa inyo kung gaano at paano how it works ito. Okay, so ito yung one of an example, pero meron pang marami. Kaya nga sabi nga, pasukin natin ang financial industry for us to know sa iba-ibang mga financial company. Kasi nga, may mga choices na tayo na pwede tayong makakatipid. Yun eh. Yun ang kagandahan na financially literate tayo dahil marami tayong mapagpilian. Okay, so hopefully, may natutunan po ba tayo? Okay, so dito, sa IMG, as long as you're an IMG member, nag-enroll ka sa IMG, may mga financial education series dito. Anytime you can access, as long as you are an IMG member, may mga training dito in terms of about sa real foundation in building wealth. Paano ba natin yun mabibuild ng wealth natin na may mas matibay. Okay, so may mga series po tayo dito. You can access this, kaya nga sabi nga, time. Time lang, sabi nga, before you invest into something, you need to invest your time and knowledge for you to learn para matutunan mo lahat ng bagay. Okay, so may natutunan po ba tayo sa life insurance? Okay, so type po please para at least alam ko na gising pa tayo. Okay, inom muna ako saglit. Okay, so now, solve na ang life insurance. Let's go to eliminate death. Okay, so bakit? P of death, eliminate termite. Okay, so kailangan natin yan tanggalin. Kasi nga, sabi nga, yan ang anay sa financial house natin. Kasi sabi nga, interest payment drastically reduce your cash flow. So, mag-automatic stop yan. Yung parang nagka-car brake siya, di ba? So, this is an example sa interest na inuutang mo. Akala mo, maliit lang yun kasi 5% lang. But within a year, tingnan mo gaano kalaki, 60%. So, yan ang dapat nating maiwasan dahil sa interest na malaking interest na mawawala ang pera mo.
So meron pa, tayo, mahilig tayo sa yung pa-social-social ba, feeling rich, you look like rich, yun eh. Ganun kasi yun eh. And then, akala nila, maliit lang kasi nga 3.5% lang naman ang per month. But take a look, kwentahin mo within a year how much it cost you an interest. It's 42%. And then sa 5-6, di ba ito yung mahilig sa atin? Wala tayong ibang dito tayo tatakbo sa 5-6. So 20% lang naman yan a month, lang ha? But take a look, within a year, how much? 240%. So yun ang dapat nating maintindihan, na halos lahat yung income natin nandoon na lang sa interest. Binayad na lang natin sa interest na inutang natin. Kaya wala talagang mangyayari sa pinaghirapan mo kung may utang talaga tayo. Okay? So, ito pa 1% yung arawan, si Bombay. Mahilig tayo sa araw-arawan eh. Kasi nga, mura lang eh. Arawan. Akala nila, maliit lang yon. 1% a day lang naman eh. But take a look, ikwintahin mo yan in a year, 365% yan. Yan ang dapat hindi naiintindihan ng bawat individual. Kaya dapat ngayon ma-realize natin na halos lahat na lang yung pinaghirapan natin, nandoon na lang binayad natin sa interest kung may utang tayo. Kaya nga dapat tanggalin natin yung utang na yan. Sabi nga, debt is a termite that will eat the foundation of our financial house. So dapat i-eliminate natin yan para makaka-go forward ka sa gusto mong magandang kinabukasan ng family mo. Okay? So, kung gusto natin matutunan, paano natin i-overcome yung mga debt natin. Meron din kami dito mga training, how to overcome debt 1 and 2. So, time lang natin talaga ang kailangan para Kaya nga sabi nga namin dito, unstoppable learning as long as we want to have a change. Okay? Para mabago natin, baguhin natin, may gagawin tayo. Okay, so dito sa IMG, makaka-access ka sa mga training ng mga about these matters. Okay, so let's done na kailangan pala talaga natin tanggalin ang utang. Kasi minsan sinasabi nga, ay tapos na ang kontrata ko, tapos na ang utang ko. But anyway, may panabi akong kontrata na naman eh. Yun eh. Kaya yan ang dapat nating maintindihan. Kasi nga, tanggalin natin kasi nasa sarili natin yan kung paano natin tatanggalin ang utang natin. Okay. Hopefully na may natutunan po tayo sa lesson na ito ngayon. Okay. So, are still gising pa po tayo? Gising pa po ba tayo? Okay. Okay, so let's go to emergency fund. Bakit kailangan natin na mag-create ng emergency fund? For us to protect investment against put and take, also avoid debt, di ba? Kasi nga lahat kasi, okay, sabi nga, kasi yan eh, pag wala tayong inilaan na emergency fund, okay, saglit. Pag wala tayong inilaan na emergency fund, well, takbo talaga tayo sa utang. Ganun ang mangyayari eh. Kaya dapat, kailangan may kinreate tayo na emergency fund. So, paano po yun? Kasi nga, sabi nga, ito yung mga financial emergencies are unpredictable. Hindi natin yan inaasahan. Like for example, hospitalized for extended time beyond healthcare limit. Extended care for aging parents-in-laws. And major repair of car, house, catastrophe. See, take a look how many, almost 2 years na, more than na nga, yung, pandemic. So, kung wala tayong emergency, ano mangyayari? Nagugutom at nagngangawa sa government. Ganun yun eh. Pero pag may naihanda ka, well, relax ka lang. Kasi nga alam mong meron kang naitabi. So yun ang dapat talaga natin. Kasi nga hindi natin inaasahan. Mawalan ka ng trabaho. Sa pandemic, ang daming nag-cut cost. Nawala ng trabaho, nawala ng income. Nagda-down yung business nila. Yun ang dapat nating maihanda na meron tayong pang-suporta. So, ang tanong, ang unplanned travel gimmick is emergency po ba? Yung pagpapanganak is emergency ba? At yung pang-college tuition is emergency po ba yun? Kasi mostly kasi yan ang ginagamit ng mga bawat Pilipino eh. Lalo na pagdating ng college tuition, sabi nga, Mari, pahiram naman ng pera kasi nga tuition fee, kailangan bayaran ng anak ko sa school ngayong bukas, ganito, ganyan. Emergency lang po.
Do you think na pagkaanak mo sa bata is magka-college na yan? Mag-aaral na yan? No. They still have time na dapat nating mapaghandaan. Pero hindi tayo naghanda. Kaya ginawa nating emergency pagdating ng time. Like for example, giving birth. May 9 months yan na dadalhin natin. Dapat naglaan tayo. Make it a habit. Yun ang problema kasi natin eh. Kaya dapat ngayon, dito disiplina natin, inaano natin na dapat maintindihan natin, yun na kailangan talaga natin, unahin nating magtabi. Okay. Charging your emergency to death will create more problems. So the solution is, you need to create emergency fund. 6 times monthly income or 1 year na income na halagang amount mo na 1 taon mo yan na pinagtatrabahan, yun ang ilaan mo pang emergency. Kasi nga tingnan mo, 2 years na nga mahigit na ang pandemic eh. And then yung emergency fund is just for only 1 month cost. Yung 1 buwan lang ang sahod na halaga na sahod na meron kang naipon sa emergency. Hindi talaga kasya yon. Kaya nga dapat 6 months of our or 1 year, much better 1 year. Lalo na pag pamilyado ka, marami anak mo, lakihan mo ang emergency fund para merong kasi nga hindi naman yan yung kailangan eh. Yan ang dapat nating maiintindihan. We need to create emergency fund. Hugaliin na natin yan na magtabi kahit maliit na amount para pang emergency ko ito. Okay. So, hopefully, ngayon maumpisahan na magtabi para sa mga bagay na maumpisahan na natin na nag-start up tayo to build our solid financial foundation. Okay. So tapos na po ang emergency fund. Okay. Tapos na natin, naintindihan na siguro natin. May naiintindihan po tayo kung gaano kahalaga na kailangang magtabi tayo for an emergency fund. Okay, thank you. Okay, so let's go to investment. Bakit? In order for us to reach our financial goals, knowing how to save is not enough. Know how to grow that savings. Dapat, hindi natin yung hayaan lang natin yung inipon dyan. Dapat, kailangan din na nag-grow yan. Alamin natin na yung perang inipon natin, nag-grow ba yan? Nag-a-accumulate ba yan? Yun ang dapat nating maintindihan, matutunan. So, ito yung sinasabing investment, know how money works. Kasi nga, sabi nga, we work hard for money, but we must know how money work for us too. So, for us, dito, pasukin natin yung finance para alam natin eh. Know how to make money for you, know how to create multiple passive income stream. Then, know how money market works. Know the different investment instruments that can help beat inflation. So if people understand how money works, they can avoid scam. Kasi nga hindi ka naman maniniwala na after how many months kikita ang pera mo sa ganong halaga, para ka lang nagtanim ng kamatis na kinabukasan, yun, maano lang yan, ilang buwan lang yun na mapakinabangan mo, then after that, wala na. Kaya nga dapat magtanim tayo ng mangga para marami tayong ma-harvest pagdating ng time. Okay, so this is an example. Okay, know how money works. Sabi nga, money works in compound interest. Sabi nga si Albert Einstein ang nakakapag-discover dyan. Sabi nga sa compounding interest, the eighth wonder of the world and mankind, greatest innovation because of its mightiest force, ever unleashed or the amassing of wealth. So, para maintindihan natin kung paano magko-compound yung compound interest, yung perang iniipon natin. Okay. Sabi nga dito, i-ano natin si Rule of 72, yung tinatawag na Rule of Money. Okay. So, Rule of 72, sabi nga, 72 i-divide mo siya sa interest rate na ibibigay ng mga investment vehicles sa iyo is equals the numbers of years to make your money double. So this is an example. Ikaw, ang alam ko lang kasi na pag-ipunan ay bangko. Yun lang naman ang alam ko eh. Kasi nasa traditional savings ako eh. Yun lang naman ang alam ko. Okay. So ngayon, binigyan ka ni bangko ng 2%. Like example lang to para mabilis ang calculation, para ma-differentiate nyo ang differences sa kung ano yung mga normal way of savings. Okay. So, binigyan ka ni bangko ng 2% and at the age of 29, nag-deposit ka ng 1,000
So 72, attach natin yung roll of money. 72 divide 2 is equals, sabi nga, numbers of years. So is equals 36 years. So after 36 years, saka pa magdoble ang pera mo. So 29 plus 36 equals 65. So may 200,000 ka. Yun ang pera mo. So yung kaibigan mo, yung office mate mo, alam niya, doon siya sa 8%. Okay, may nag-alok sa kanya sa SSS Flexi Fund. 8% yun. Okay, 8% binigay. Okay, so 72 divide 8 is equals 9 years. So every 9 years, magdodoble ang perang inipon mo doon. So at the age of 29, same. Kasi pareho kayo magkakaibigan eh. Okay, same. 29 plus 9 equals 38. Saka nag-200 every 9 years, nagdodoble siya. So at the age of 65, may 1.6 yung office mate mo. So ngayon, yung isa, yung friend mo, lalo na ngayon niyaya ka dito na mag-attend para matutunan mo rin kung anong natutunan niya. Okay. So ngayon, dito siya nag-save sa 12%. Okay, so sabi nga, 72 divide 12 is equals 6. So every 6 years magdodoble ang perang inipon niya doon. So 29 plus 6 equals 35. So until the age of 65, may 6.4 siya. Okay. Yun. Kasi ikaw alam mo si bangko eh. Do you think na si bangko i-stay lang yung pera mo doon sa vault nila? No. Ilalabas nila yan. Ilalagay nila dito sa 12% kasi alam nila eh. Yun eh. Kaya yan ang isa sa mga dapat na maintindihan natin. Okay, so ngayon yung kaibigan mo may 6.4 at the age of her retirement. So sabi nga, 6.2 is equal to 31 years of someone who earns 200K. So look at the difference between the 2% and the 12% is 6.2. So alin po ba ang gusto natin dyan? Well, ikaw mismo makakaalam kung alin ang pipiliin mo. Yun, sabi nga, saving is not enough. Sabi nga dito, you need to do something. Our biggest responsibility is to save. After saving money is to make money grow. So, this is an example. See, ikaw papayag ka ba at the age of 65 may 200K ka lang? Yung office mate mo may 1.6 siya at yung kaibigan mo may 6.4 siya. So yun ang pagkakaiba sa may mga strategy na alam in terms of finance. Okay, so yun, ngayon alam mo na. So ngayon dapat mag-desisyon na tayo kung anong gagawin natin. Okay, so yan ang dapat nating matutunan ngayon. So, dito na tayo sa know how money market works. Know the different investment instrument that can help outpace inflation. So, ito yun ang diversification strategy with our preferred products. So, the realistic investment option that can beat inflation. So, dapat pala na pag nag-ipon tayo, meron siyang 4 na quadrant na yan. Meron siyang growth, may safety, may healthcare, at may insurance. So, dapat isipin natin na yung inipon natin meron po bang ganun? Think of it. Tingnan nyo ang meron kayo ngayon. Okay, so this is an example. In terms of stock trading, meron siyang growth lang. Invest in stock listed and traded Philippine Stock Exchange. Sa mutual fund, may growth lang din siya, followed by expert. And Kaiser Long-Term Care, yun, may safety, may growth, may healthcare, may insurance. So, meron siyang 4 quadrant, okay? So, PDF, okay, may safety, may growth, may insurance. So, meron siya. So, which one is best na dapat ay yun ang uunahin ko? Well, dito ako sa may 4 na quadrant. Okay, so mamili ako dito sa 4 na rin. Okay, so yun ang dapat nating unahin. Alam natin, matalino tayo in terms of choosing the right. But the problem is, difficult to execute the one that we choose it. Okay, so now, dapat maiintindihan mo na ngayon. Okay, so know the risk when you invest in stock market and mutual funds. So yun. So ngayon, understanding stock market and mutual funds. So dito, slightly lang namin to na discuss para merong mga training dito na pwede nyong matutunan. So, ito yung mga company na mga ini-invest sa stock listed and traded on the Philippine Stock Exchange. So, kung gusto mo, yun, kilala mo naman siguro dito alin ba, mamili ka
Gusto mo ba maging consumer lang o maging stockholder? Yun ang dapat mong maintindihan. If you want to become a stockholder, be the financial industry for you to become a shareholder of this company. Kung gusto mo maging consumer, just maintain kung anong meron ka ngayon. Yun lang yun eh. Choice mo yun. Yun, di po ba? So, yun ang dapat nating ano. So, ito yun ang mga example. Okay, so, in terms of market, okay, stock market, ito yun. Dalawa lang talaga ang dapat nating iintindihin. Yung dalawang up and down lang. Magpa-fluctuate yung market na yun. So, either it's going down, but once that it's going down, it will going high, going up. So, yun ang tandaan natin. Na kahit gaano bababa yan, aangat pa rin yan. Yun eh. Kaya hindi ka pa rin lugi doon. Okay? But, alamin mo lang ang risk nun. Kasi nga minsan kasi pag bumaba sa kanilang time, nakukuhanin mo eh. Yun eh. Eh di lugi ka talaga. Pero there is a lot of training about this. Dito sa IMG, ituturo sa inyo yung strategy. This is the one of the exclusive benefits. May mga free investment seminar in mutual fund and zero entry fee. So ito yung mga company na pwede mong pag-i-investan. Okay, pwede kang mag-invest dito. If you are an IMG member, wala kang entry fee. You can invest it kahit hindi ka member ng IMG, but may deduction yon, may admin fee na babayaran mo. Okay, so that is an advantage as an IMG members. Okay, so meron din tayo mga online trading, okay, mga stock online, okay, so trade, ang nagtitrade natin doon si MyTrade by Abacus. Okay, so kung gusto mo na magtitrade talaga, kasi nga gusto kong maranasan yung mga larong mayaman. Okay, so yun, ito yun. So dito sa IMG, i-guide ka doon. May mga free guidance, analysis, and updates dito through MyTrade. Okay, so yan ang maganda as long as you are an IMG member. Ang dami kang matutunan. Sabi nga, dati, ang mga mayayaman lang ang marunong mag-invest. Oo, rich man's game. Sabi nga nila, ay, sa mga pangmayaman lang yung mag-invest, sabi nga. Pero ngayon, it's everyone's game. Thanks to IMG kasi tinuruan tayo kung paano mag-invest. Yun. Okay, so yun ang isa sa mga advantage natin ngayon dahil natututo tayo. Okay, ang kailangan lang natin is gawin. Okay, so may mga concept kami dito na matutunan natin. May mga training dito na ma-elaborate natin kung paano yun natin gagawin. Okay, i-guide tayo. Okay, so yun, tapos na po tayo to build our solid financial foundation. So what's next? Sabi nga, let's do it. Gawin natin. Kasi nga, financial education is useless without execution. You cannot build a solid foundation, financial foundation, with training only. Sabi nga, knowing what to do is not enough. You still need to do it. Gawin mo pa rin yun. Yun. Kaya nga, sabi nga minsan, ay, alam ko na yan. Sa kakaalam mo na yan, anong nangyayari sa'yo? Puro ka na lang alam. Yun. So, ito na ang gagawin natin. Execute. I-execute na natin. So, dito sa IMG, we provide a platform to execute the knowledge, access to broad array of financial products and services you can represent of the largest and most respected company in the financial industry. So, kailangan natin is become your own money manager. Don't let other people manage on it. We need to manage on it. Kasi nga, meron ditong one-stop shop financial platform. Okay, so yan. Dito siya. Anong kailangan natin gawin? We build a solid financial foundation like this na kailangan nating increase ang class po, mimic money, healthcare, long-term, mayroon yan. Na-discuss na to natin, di ba? Meron yan dito mga low-price insurance, meron dito mga how to increase cash flow, pay off debt, short-term investment, and long-term. May mga asset preservation services dito. Sabi nga, you cannot build a solid financial foundation without financial product. So, ang kailangan natin dito, understand how product works because the cost of is charged to you. Do you want to buy from middleman or you want to bypass the middleman? Alin bang gusto natin? Dadaan tayo ng agent o dadirect na tayo doon sa company kung saan tayo na pwedeng pumunta? Well, gusto ko mag-direct pa, kaka-discount ako. Yun eh. Di ba mahilig tayo sa discount? Mahilig tayo mag-bargain. So, pati sa financial industry, mag-bargain din tayo as long as alam natin paano i-bargain. Okay, so next. Okay, so ito yun ang ginagawa natin.
So when it comes to execution, which is better, the traditional or the IMG? So ito yun ang pagkakaiba, okay? Para maintindihan nyo, sa traditional, your future is the hands of others. And in IMG, you take control of your financial future. Dito sa traditional, others earn commission. Dito sa IMG, you earn commission. Other protects your money. Dito sa IMG, you protect your money. Sa traditional, expensive insurance, others do it for you. Dito sa IMG, do it yourself. Then, expensive insurance, dito low price insurance kasi makakapamili ka. Ang dami dun eh. Buy mutual fund with sales load sa IMG without sales load. Your money work for others. Dito, you work for your money. Okay, access the different financial access, bypass the middleman. Yun eh. Through different agent. Okay, so to complete the selection of your financial product, dito. So, no business after buying product. Dito sa IMG, if you want to go into the business, you can do it. Okay, our job here is to help you to move to the right side, to IMG. So, yun ang dapat nating kailangan. Kasi nga, alin bang mas maganda? Diba? Tingnan mo naman eh. Well, gusto ko ako mag-manage. Gusto ko, di na ako dadaan ng mga agent. Yun eh. So, dito na ako. So, now, gawin mo. Okay, gawin na natin. Okay, so this is an example of the traditional. Gusto mong mag-save for your healthcare, hindi mo alam saan ka pupunta. Gusto kang mag-save ng life insurance, hindi mo rin alam kung anong company, saan ka, sinong tao. Yun, sinong tutulong sa iyo na mag-assess in terms of investment. Okay. Later on, sa katagal-tagalan, hindi mo alam ang product, hindi mo alam anong company, o hindi mo alam kung saan ka bibili, you might end up started nothing or incomplete plan and execution. Do they offer the products to you for your interest or for their interest? Mostly ang mga agent, di ba? Lalakihan nila yan para magkakalaki din sila ng commission sa iyo. Yun eh. Kaya kung wala kang alam, well, i-grab mo yun dahil hindi mo naman alam. But if you are knowledgeable about finance, you still have a lot of choices. Kaya nga, be in the financial industry for you to learn. Dito lang yan, matutunan natin sa IMG. Okay, so dito, if you are an IMG member, you represent of these multiple companies. Okay, so in terms of healthcare, may Kaiser po tayo. In terms of life insurance, may Fidelity, Manila Bankers. Investment, ito siya mga investment company na pwede nating pasukin. Pwede tayong mag-invest dyan through mutual fund. Bili tayo ng mga shares. Damihan natin dyan. Sa real estate naman, si SMDC, si Ayala Land, yan yung mga company na partners ng IMG. In terms naman sa mga insurance, si Mafre, si Malayan, si MAA, si Pioneer, yan ang mga ano. So, bakit dadaan pa ako ng agent dyan? Kung may sasakyan ako, diretso na lang ako dyan sa company. Ay di ako na magkukomission sa sarili kong pera. Yun ang advantage. Makaka-discount ka. Yes, yun. So, yun ang advantage na meron kang company na pinasukan mo in terms of finance. Okay, may mga allied services din dito, mga like asset preservation through IMAX, Everest, yun. Ito yung mga company. So sabi nga dito, become your own money manager in a one-stop shop financial platform. You represent many of the largest and most respected companies in the financial industry. You build your financial house with solid foundation under one roof. So, isang bubong lang at dyan ka lang, hindi ka na lalabas, nandyan na sa loob lahat ang kailangan mo. Yun ang advantage sa IMG. Okay, so now, let's go to entrepreneur. Provide a business opportunity, easy setup, startup, no territorial boundaries, no capital, big requirements, risk-free. So, ito yun ang dapat na maintindihan natin. So, ang kailangan lang natin dito is just get educated of all aspects of personal finance, have access to hundreds of financial products and services, receive training and support to manage their money, save money on various products and services, earn by sharing their know-how with associates this fast-growing industry. Yun ang kailangan natin. So, our business solution here is solution to build a solid financial foundation. So, ito yun ang kailangan natin. Ito yun ang gagawin natin. At ito yun ang ituturo natin sa bawat individual. So, we need to increase cash flow, build a business. Do IMG business.
para makaka-increase ka ng cash flow para maka-fund ka doon sa taas. Meron kang ma-fund dyan. Okay. Makapag-ipon ka ng long-term care, long-term health care, short-term. Okay. So, meron kang mga low-price insurances. Okay. Kung gusto mong bumili ng insurance, may low price dito. Yung sinabi kong most eaten. Okay. In terms naman, kung gusto mo na makabayad sa utang, gawin mo ang IMG business. There's a lot. Learn the system. Pag-aralan mo ito. Educate people for you to help them. Okay. May mga investment tayo, short-term and long-term. Okay. So, sabi nga dito, our purpose-driven and mission-driven business. Ito yun eh. We help people. Okay. We provide solution to people's financial problems. We focus on education. We focus on helping people understand ng kahalagahan ng pag-iipon. Yun eh. Yun ang dapat nating ipaintindi sa kanila. Okay. So, the best business opportunity, ito sabi nga, big business opportunity, no big capital requirements. Hindi mo kailangang mag-loan, hindi mo kailangang mangutang, hindi mo kailangang ibenta ang mga gamit mo, hindi mo kailangang isanla ang kalabaw mo. Okay. Educational attainment not required is a set up full-time and part-time, proven and time-tested, the most powerful online platform, no territorial boundaries. Vesting right. Ano yung vesting right? Na ipamana natin. Okay. Equal playing fields for all. Okay. We do our business by providing other families financial solution. Sabi nga dito, ilan bang tao na kilala mo na gustong matuto kung paano i-manage yung sarili nilang pinaghirapan? Yan yung mga taong tutulungan natin. Ilan ba yung mga tao na kilala mo na nag-iipon sila ngayon ng 1% to 2% na gusto nilang mag-ipon higher than 8%? Yan ang mga taong paintindihin natin kung saan at paano. Yun. So, yan sila ang dapat nating tulungan. Ipapaatin nila dito. Paatin natin sila dito sa mga seminar for them to realize, for them to wake up, for them na maintindihan nila yon. Okay. So, sabi nga dito, if you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. If you want to be wealthy, let your money work for you, not your money work for others. Sabi nga, if you want to be wealthy, understand that it's not other people's responsibility, it's your responsibility. Sa atin yun. Kaya kailangan nating matuto para gawin natin ang tama at tayong responsibilidad dahil pera natin yung pinaghirapan. Kailangan lang natin dito is become your own money manager. Don't let other people manage on it. Okay? So, we're done about the entrepreneurship. Let's go to the enhanced membership platform. Okay, the bonus. So, ito yung mga benefits platform. So, sabi nga dito, from do it yourself. So, kagaya ba di ba nagpa-member tayo ng mga SM card, SN Advantage, yung Mercury card. So, pag bumili tayo ng mga product kung anong meron doon sa SM, makaka-discount tayo. And then, kung kagaya sa Mercury din, kung ano mga gamot na mabili natin dito, makaka-discount din tayo. So, as well as an IMG. Okay. Dito, if you are na IMG member, lahat ng mga financial product na pwede mong gawin, pwede mong pag-ipunan at pwede mong puntahan, makaka-discount ka doon. So, ang ano lang dito is financial industry. IMG is the first do-it-yourself benefit, a members benefit platform in the financial industry. Finance nga lang siya. Wala siyang product kasi financial company siya. Okay. So, sabi nga, this is the benefits of being an IMG. Okay. So, panoorin nyo po ito kung paano ito. Okay. Panoorin nyo po itong top benefits of an IMG member. Okay. I-play ko lang ang video. Tulog na? Tulog na ka? The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits
offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, the Financial Foundation Educational Program. Make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation, and learn to build your business in the financial industry. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care, now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Soldivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapfer Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life. Free investment seminars. Invest in mutual funds at 0% entry fees exclusively to IMG members. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to special rates from Palawan Pawn Shop. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance and IMG brand. Exclusive member savings on real estate purchases. Special discounts on memorial lots and interment packages. Exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry. Convenience and peace of mind with our 24/7 memorial concierge service, providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Protect your assets by creating your own corporation through Asset Preservation Service. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Domini Tool, the best digital marketing platform for IMG members. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the exclusive newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG international transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, transfer funds, pay bills through the kiosk, and request check for pickup at IMG office. It's accessible anytime, anywhere.
International members exclusive benefits, exclusive money platform, exclusive events, exclusive runs and contests, worldwide protection for international members, accidental death benefit worth 500,000 pesos, burial benefit worth 100,000 pesos, accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos, benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos, benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos, accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service, accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in IMG. Okay, so yan po yung mga benefits na ma-avail natin as long as we are an IMG member. So, sabi nga, makaka-discount tayo lahat ng mga company kung gusto nating pasukin. Sabi nga dito, with all of this, how can you go wrong in joining IMG? So many benefits might be very expensive. Mahal po ba? Okay, so this is the lifetime membership. Okay, so become a lifetime membership. So ang membership fee for the PH, so for the local memberships sa Pilipinas is 5,500 pesos is a lifetime membership, one-time lifetime only. And then for international is just 10,000 pesos. Then i-renew natin yan for yearly 1,500 for us to avail all the benefits na meron sa IMG. So it's just only 1,500. Marami na ang mga benefits mo doon. So mahal po ba yan? How to spend your 5,500 wisely? Kasi nga, sabi nga, ang mahal kasi yan eh. So do you think that yung 500 is enough pambayad ng utang? Enough ba yun pang-save ko sa healthcare and retirement ko? Yung 5,500, enough ba yun para sa pang-college ng anak ko, pambayad? Enough ba yan para sa pang-retire sa magulang natin, sa mga parents natin? Okay? Enough ba yan para sa business, magtayo tayo ng business? Well, sa travel, pwede yun. One way lang yan na ticket. Di po ba? But if join IMG, make money, solve all the above, and you can build your financial house with solid foundation. So, how to get started? Paano po ba mag-umpisa? So, this is our game plan. If you join IMG, okay, you just enroll 5,500 or 10,000 pesos. This is for international, and you need to start to build your strong financial foundation. You build it with, save ka, yung ultimate builder, Kaiser Builder. Yan yung ginagawa ko when I started. I start to save with that Kaiser Healthcare. So, nag-start ako while learning, nag-build ako. So, meron na akong 3 block na build sa financial house ko. Meron na akong healthcare, meron na akong life insurance, meron na akong investment. So, yan ang unang ginawa ko, in-apply ko, in-execute ko sa natutunan ko. And then, pagkatapos nung natutunan ko doon, kung anong natutunan ko, sinishare ko sa mga bawat Pilipino, bawat nakasalamuha ko dito, at kahit saan mang mundo, sa family, sa kaibigan, yun. Don't sell, huwag kang magbenta, kasi nga pag nagbenta ka, iniisip mo, nahihirapan ka talagang magbenta. Okay? Don't share. Share, isipin mong tulungan mo siyang mapaintindi ang kahalagahan. Okay? Because you earn what they do when they do what you do. Kasi kung anong ginagawa mo, gagawin din nila, well, mag-earn ka doon. Okay? So, may increased cash flow ka na.
Okay. So, nakakapag-increase ka ng cash flow fast, nakakapag-build ka ng solid foundation fast. So, nagdagdag ka ng mga other short-term healthcare, nakakapag-invest ka na ng mga ibang kasi nga, nakakapag-increase ka ng cash flow mo. So, yun ang advantage. Okay. So, ang kailangan lang talaga natin is just to let them understand. All you need to do is just to understand first and believe that you can change your life with this. Then, i-share mo sa kanila. Okay. So, sabi nga, when is the best time to start? Yun ang laging tanong eh. Sabi nga nila, yesterday. Kasi nga, hindi mo na maibalik ang kahapon. But the best is now. Bakit? Kailangan mo yun. Iisipin mo lang eh. Kasi nga, whether you're not ready or not, we grow older every day. Our children grow older every day. Our parents grow older every day. What if 10 years from now, you wake up and you realize you accomplished nothing or you started nothing? Sabi nga dito a journey of 1,000 miles begins with one step. Hindi ka makakarating doon sa tuktok kung hindi ka mag-umpisa ng unang step. At walang escalator ang success. Walang elevator ang success. You need to step by step by step. So yun ang dapat nating gawin. All great things and ventures have starting point. Hindi natin marating yung finishing line as long as we didn't start it. Yun. All we need to do is we need to start it now. Yun. So, dapat isipin natin kasi may 2 pins in life tayo Ano yun? Number 1 is discipline. Kasi nga, nag-umpisa ako ng maaga, dinisplina akong sarili ko na magbawas ako ng mga liabilities ko. So, I discipline. Kaya nga masakit kasi nga hindi ko na masunod hindi ko na mabili muna yung gusto ko kasi nga nag-start ako ng umpisa. And then number 2 is regret. Kasi nga huli na ang lahat. Wala ka ng time to execute. You fail to execute. So, sabi nga dito, this solve the discipline issue now. So, ang kailangan mo, mag-start na tayo ngayon. Kasi narinig ko na, naintindihan ko na. Then, habang laliman mo pa yung pag-intindi mo. Yun. Para maipabahagi mo sa iba. Yun. So, ayan ang isa sa mga, sabi nga dito okay. Sabi nga dito na, hindi naman tayo isinilang ng mayaman. Sabi ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Kasi nga mahaba yung time na may magawa ka pa pero hindi mo ginawa yon. Yun ang dapat nating maiintindihan. Okay. So, hopefully na may natutunan po tayo ngayong gabi. So, ito yun ang iiwan ko sa inyo na words na kailangan natin na. Hindi natin kasalanan ipinanganak tayong mahirap. Kailangan nating may gagawin tayo ngayon para hindi tayo mamatay na mahirap pa rin. Yun. Yun ngayon dapat umpisahan na natin. So if you want to meron kami may kami dito additional kami na mga partial financial check-up. If you want to attend our financial check-up, may mga everyday kami na schedule from 3:30 to 3:30 p.m. every day yan. You can ask to the people who invite you para mabigyan kayo ng access para makakapag-attend kayo ng financial check-up. Kasi sabi nga, how financially healthy are you? Dapat tingnan natin kung anong status ng finance natin dito. Sabi nga dito, if you're sick, a doctor needs accurate laboratory result, x-ray, etc. to give you an accurate prescription. So if your pocket is sick, so the best person to cure is you. Only you know your accurate financial situation. You must know. So you will be trained to become your own money doctor. So yun ang bonus namin dito. So if you want to learn about this, can you ask to the people who invite you para mabigyan kayo ng access about this seminar, How Financially Healthy Are You? So, yun. Yan ang dito. Yun ang isa sa mga dapat na maano tayo. Okay, so, once again, good evening sa ating lahat. Once again, I'm Dalia Moraldi Kalulot as a financial educator based in Hong Kong. And magandang gabi sa lahat. Salamat at may natutunan. Sana may natutunan tayo ngayong gabi. At hopefully, gising-gising pa rin tayo. Okay, so good evening and good night. To God to be glory to every one of us. Good night.